Ano pa sa isang bigla tumigil sumandali. Bilangguang walang rihas, tao ay nanatili. Panahon na ba ito ng pagmumuna? Ikaw ba, mundo ay napapagod din? Kung gusto mong hawiin, mga ulap na itim, linisin ng hangin at huminga ng malalim, amuyin ang bulaklak o bigyan ng tasim. Naglaw ang ingay na dumadamundong, sa katahimikan ba'y gusto kang ibulong? Musika ba sa hangin o awit ng ibon? O panagoy ng kapwa na tinutubol? Sa gitna ng dilim, sumiklab ang digmaan. Di nakikita taksil na kalaban. Kanya-kanyang lakas, sarili-sariling paraan. Bakit di sapat? Ano nga ba ang kulang? Ito ba'y katapusan? O isang simulat lamang na pagbubuklurin ang sangkatauhan? Dakilang lumikha, tayo ay pinapugnay. Kapit umaga na, sama-sama kahintay. Kailan ko nag-memorize ng gabi ano? Dahil ako isang guro sa English, ito talaga ang pinaka-pagulong ako na. Sa English, at Filipino, same pa rin ang tayo. Desiderata Umaster. Pagpatuloy ka mo hinapon sa gitna ng kaguluhan at pagmamadali. At tandaan mo, kung ano ang kapayapaan ang maaaring mayroon sa katahimikan. Hindi ni pagkuntis ako. Hanggang Di pagkuntis. maaari, walang pagsulong. Magkaroon ng kabutihang pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga tao. As na mga tao, nakakaligalig sila sa kanila. Kung ihambing mo ang iyong sarili sa iba, maaari kang maging hungkag o may kapagitan. Palaging magkaroon ng mga nakakalamang at mas mababang mga tao kaysa sa iyo. Kasiyahan ang iyong mga nasa loob. Maging ang mga balakid mo. Manatiling magsagawa ng ngunit huwag mong hayaang bulagin ka nito sa kung anumang naririyang kabutihang loob. Puno ang buhay ng pagkamayan. Maging ikaw ka sa loobin. Huwag ring maging makutsain hinggil sa pag-ibig. Dahil sa mukha ng lahat ng katigangan at pagkasakit, ang habang panahon itong katulad ng namula. Akpat sa muli na Kaya mag-ilis-ilis pa daw sila kung Ako'y isang Pinoy. Ako'y hindi sanay sa wikang banyaga. Ako'y Pinoy na may sarili. Wikang pambansa ang gamit kong masalita. Walang sinilaan. Kamay ko ay kaya. Ako ay Pilipino. Kulay kayo. Kilala sa mundo. Kapait, mabuti. Sariling wika ko ay siyang ginagamit upang magkakaisa ng bansay. Sa isip at kilos, hindi mawawala ang gamit. Ako'y isang Pinoy sa anumang sakuna na mararanasan. Walang iniiwanan, walang palaging lumalaban. Kaya, sama-sama natin ang mga pangarap natin at hingin. Isipin sa lahat natin mga gawain. Kalayaan ang dapat bigyan ng pansin. Ako'y Pinoy sa isip, sa salita at sa gawa. Unang
isang makata, ngunit maglalahad po ng mga talata. Wikang Pilipino. Wikang Pilipino ang kinagisnan ko. Ito'y pamana ng ninuno ko. Maraming naghahangad na ito'y magbago. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil pinaglaban ko. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Taas noo, bawat Pilipino sa mundo ipinagmamalaki ko. Salamat po. Ngayon naman, ay! Tatawagin natin ang kalimang Halo. master. Tawag kami ng pula. Ginang. Labaw na. Labaw na. Mga bata. Isa, dalawa, mga baka. Tatlo, apat, batang paya. 5, 6, batang kumakain. 7, 8, batang tumatakbo. 9, 10, wala na po. Sa tula, Ginang Alisa Diosena, Ginang Charlie Antoque, Ginang Renosilla Maputi, Ginoong Randy Gonzaga, Ginang Paragita Abunita. Isang magsigamo. Kamaktangan ay ating solusyonan. Hindi lamang minsan Video na to. ay nagsisilbing pamana ng ating mga magulang na kailanman ay hindi maagaw sinuman dahil ito'y nagsisilbing kayamanan sa ating buhay. Kaya sana'y huwag sayangin natin ang ating mga nasimulan. Naniniwala ako sa kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. Sapagkat ang sipag at tiyaga ay ang tunay upang makalit natin ang diploma, upang makamtan ng madalitan. Pagiging edukado ang siyang alas mo upang kamangmangan ay matutukan. Maraming salamat. Una tayo sa cluster 3. Pinapakan po natin mula sa cluster 3, Ginang Teresa D. Cluster 3, exam discourse. Ako na isang mayaman? Papa ko na isang katulad nyo? Alam ko pa, Manay po kami. kataga ng paghihirap. Ngunit, pagkuraan alam niyo, ako ay nag-aaral ng isang pinakasikat na universidad. Ako'y nagkukulmari. Isang araw sa aming paralan. Hello, Consuelo. Ang ganda dito mo. Ang damit mo, ang ganda. At saka, yung mga alahas mo. Siyempre, iba naman yung mga mayaman. Alam mo, ang mama ko ay nasa abroad. Ay na, nakakailit ka naman. Isang araw, dumating ang aking pulis. Consuelo, anak. Sino ka? Ina mo ba siya? Consuelo? Hindi, no? Hoy! Oh, matanda, ha? Huwag kang tawag-tawag na anak sa akin. Okay, isang pulubi ka lang. Nakalipas pa ang maraming araw at naging taon. Palagi akong nagpupungali. At isang araw, At ang panghuli nating magbibigay ng kanyang talumpati ay ang ating kalahok mula sa Cluster 5. Ating
Tanis ba daw nakakatas na Isa sa napakagandang nangyayari sa ating buhay na magkaroon ng ngiti ang ating mga mukha, lalong-lalo na ang mga guro, ay ang makitang magtagumpay at nagtagumpay ang ating mga mag-aaral. Isang napakagandang umaga para sa ating lahat, naway bigyan tayo ng kalakasan upang pagututan natin ang ating mga gawain. Sa araw na ito ay bibigyan kayo ng mga kunti lamang mga kasanayan, kaalaman at mga kaisipang dapat nating matutunan muli at mabigyan natin ng katuturan, bibigyan natin ng diin upang sa ganun ay mas mapaintindi pa natin ang iba't ibang salik ng ating sistema, lalong-lalo na sa edukasyon. Napapansin natin na yung mga kabataan natin, lalo na sa kasalukuyan, ay talagang magkakaiba-iba na ang kanilang mga pag-uugali. Marahil dahil na rin sa pamamahagi at pabibigay ng atensyon ng kanilang mga gulang, siyempre nagsisimula yan sa tahanan. Ngunit yung mga kabataan natin ay binibigyan tayo ng pagkakataon na sila'y maturuan, lalong-lalo na sa ating mga silid-aralan. Ang ating mga guro na silang gumagabay sa mga kabataan upang mas matuto pa, mabigyan silang tulay, katuturan at pangarap na maisa sa katuparan, hindi lamang sa ngayon, kundi sa hinaharap na mas mabigyan pa ng pansin ang kanilang hamon sa buhay, lalong-lalo na sa araw-araw. Mga guro na siyang nagiging gabay para sa mga mag-aaral na taos-pusong nagtuturo, may dedikasyon at siyempre yung kasanayan sa pagtuturo upang mas mataintindi pa sa mga kabataan ang kasanayan, lalong-lalo na sa lawak sa sistema ng edukasyon. Kasabay na rin dito ang ating mga magulang na silang partner natin sa ating mga paaralan. Sila yung tumutulong sa atin para mas lalo pang maintindihan ng mga kabataan ang kanilang mga tungkulin. Hindi lamang sa tahanan, kung hindi, lalong-lalo na sa paaralan na kung saan pwede nilang ibahagi ang kanilang karunungan, ang kanilang kaalaman, at ang kanilang kasanayan para mas mabigyang pansin at mabigyang tulong ang kanilang mga kamag-aral. Of course, hindi natin kakalimutan yung mga pinuno, lalong-lalo na yung mga principal, yung mga namuno talaga ng ating mga paaralan. Sila yung nagiging gabay hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa mga guro mismo, na kung saan binibigyan nila ng pagkakataon ang mga guro na mabigyan ng technical assistance para mas mapalawak pa ang kanilang pag-iinting, pagtuturo, kasanayan, at mas lalo pang mapalawak ang kanilang kakaibang dedikasyon para sa mga kabataan na mas mapaunlad ang kasanayan, mas may paliwanag muli ang mga bagay-bagay na minsan na nakalimutan sa buhay at ang pagkakataon na muling mabibigyan sila ng pag-asa upang magagamit nila sa pagbukas at magiging susi para sa bagong sistema ng edukasyon na gagamitin nila para sa makabagong hinaharap. Maraming salamat sa inyong lahat.
ko. Crispy pata daw mo. Yung siri din. Yung siri din. Ako magsigingan nga. Hindi ko alam. Crispy pata. Oh, kung nagkata yung intro. Gito yun. Orang itu belum merespon ke BUMN. Sure na. Pag intro ko lang daan. Sure na. Intro ka. Baru dapat duit meraih sekarang duit kontak. Ikut sekolah meraih. Kagwapo mo na kumpare eh. Isa. Ayun. Ganda, ganda. Yan. Pero okay na yung kapila. Ayun na magsunod. Ayun na magsunod ng bago. Wato lang ko kasa. Wala ko sa ayun na pag kay Edbia para siguro yung espiritu. Away mong sunod. Wala lang pero hindi nga naman Sakit
edad ba ya daw? O saan nga edad, Sir Marlon? Ang paminsan-minsan sa edad? Hindi ba kang kuhan mo na Ariel mo na, no? Hindi ko na din na si Ariel.